So, ayan, sa mga nagwa-wiring talaga, meron kami ah, mga tawag dito, mga underground na diskarte na hindi na namin pinapakita sa client, pero assurance na ginagamit naming materyales ay matitibay, makakapal, may mga gauge, so may mga nilalagay tayo. So ano nga ba ito? So itong relay na to, ang trabaho na ito sa pan, kapag ka yung pan ay nasa 60 degrees, gagana ngayon yung relay, itong relay na to. So ang trabaho ng relay na to, para i-boost yung lakas na hinihigop na current ng pan, tsaka hindi na nadidelay. Dalawa trabaho na ito. Pero kapag ka nag-push start ka, is ipapaubaya ng pan yung persa sa push start, so mawawalan ng power yung pan na nakasolo lang. Kasi pwede kasing magpo-push start ka, habang nagpo-push start ka nakagana yung pan, loaded yun. So ang trabaho ng relay na to. So dito naman sa isa is generic, ibu-booster niya yung busina. So ang gagawin nito, kaya niya magpagana ng dalawang busina. So yun na tayo guys. Proceed na tayo dun sa isa. So ito naman, interruptor is nilagay ko to para dun sa mga lights, sa lights ng unit na to. So yan. So pag may switch siya dito, meron siyang switch dito, ay is gagana ngayon yung single. So pag pinagana naman to, gagana ngayon yung blinker. So ito naman, isang switch na to is naka-connection to dun sa pan. So ngayon yung gagamitin, ito always on, gagamitin lang to kapag sobrang init ng makina at huminto ka at magpapaandar ka ulit. Ang trabaho nito is i-cut off yung pag-ikot ng pan. So although hindi naman siya sumasabay sa pag-push start, pero ika-cut off niya para ano, kasi para hindi sumabay. So sa hindi nakakaalam, dalawang klase kasi ang setting na inayos ko sa pan. Yung pag-start na hindi sumasabay sa relay, o pag mainit na, which is na sensor niya pa yung grounding, kasi nasa setting nung nilagay natin na may nilagay tayo doon sa ilalim na thermostat, is may ground pa yon. So itong magka-cut off. Dagdag features na lang din. So ito yon, naipaliwanag ko na. Ngayon ito naman is inilagay kong interruptor naman to sa busina, na kung saan ang nagbibigay ng supply dito is manggagaling naman na dito. Kung masusundan nyo, merong wire to sa gitna, dan siya kumukuha, para once na itong switch na to, dito ko ilalagay yung switch. Yan, secret switch. Yan, kapag ka naman inon to, nilagay ko muna dito kasi bulahaw, makakaano tayo. Pag inon ko to, example, inon ko to, magkakaroon siya ng interruptor. Ayan. So pag in-off ko naman to, is magiging normal lang yung busina niya. So isang switch lang. So yun ang trabaho nito. So makikita mo, magulo yan. Ito yung first stage mo, yung connection, yung pagbuhay. Kasi ako wala akong diagram, dinadiagram ko lang to sa isip ko lang, sa diskarte ko. So ito yung first stage
Pangalawang stage, susukatin ko na yung mga wire, hindi maghahatakan. Pag nasukat ko na pangatlong stage, magkakaroon sila ng sakiting male and female. Tapos pang-apat na stage, aayos ko na sila, gagandaan ko na yung mga pagkakalagay. Final stage, yung babalutan ko na, tsaka malinis na tingnan. So itong pinakamahirap, yung gagawa ka ng plano sa sarili mong idea. So itong relay na to sa mga beginner, dapat ang ginagamit na relay dito sa mga basic lang na 6, pero ang ginamit ko dito 3. Ay hindi, 4 pala. Ginamit ko 3 kasi humiram na ako ng mga supply sa bawat isa doon. Kasi as long as dumadami yung relay, nagiging loaded ang motor. So yung relay, ginagamit ko lang to para baguhin yung supply, para kunwari positive, gagawin kong negative. Tapos doon na sila maghihiraman ng supply. Kumbaga, ginagamit ko tong relay na to hindi para pang boost lang ng power para doon sa isang device. Ginagamit ko yung relay for techniques na mga current supply niya, mga technique na kung paano magkakaroon ng supply na sila lang nagtutulungan, na which is lang yun, switch lang or trigger switch. So yun, nagagamit tayo nito. So yan mga guys, sana may natutunan kayo. Ang gulo, no? Sige, let's go.